Okay, God is good. All the time. All the time, God is good. Amen. Amen. Talagang ang Diyos po natin ay mabuti. At tunay nga na matamis ang kanyang biyaya sa buhay ko ng bawat isa sa atin. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay, kaya po tayo narito. Okay? Last na meeting po natin, ang ating napag-usapan kay Kristo, hindi na tayo broken-hearted. No? Maraming mga nag-broke ng ating mga puso, pero salamat po sa Diyos sapagkat siya ang nag-heal. Siya ang nagbigay sa atin ng isang pusong tapat, pusong dalisay. Ginawa niya ito kasama doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ngayon, ang pag-usapan po natin ay patungkol sa insurance. hindi po. Kasi pag sinabing in Christ we are secured, lagi natin nababalikan yung mga insurance, life insurance, car insurance, comprehensive. Maraming ganyan na para yung mga taong gusto ng kasiguraduhan. At maraming tao ang gusto ng ganito. Pero sa katotohanan, kunyari life insurance, pag namatay siya, hindi naman siya ang magbe-benepisyo nun eh. Ang magbe-benefit ng life insurance ay yung mga naiwan. Pero yung pag-uusapan natin ngayon, kahit buhay pa tayo, Wow. mararanasan natin ang isang buhay na may kasiguraduhan. Amen. Sabi sa Metrobank, ano sabi sa Metrobank? You are in good hands. Pero ang pag-usapan ko natin, pinamagatang kung nasa mabuti kang kamay. In English ko lang po yan, pero sa Metrobank, yun po ang tagline nila. No, you are in good hands. Sabi po sa Metrobank. Pero pag-usapan po natin, ano nga bang kasiguraduhan ang meron tayo dahil sa ginawa ng Panginoon Jesucristo sa buhay po natin. Bago po tayo magsimula, tayo manalangin, pikit po natin ang ating mata. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Diyos. You inhabit the praises of your people. Salamat po sa presensya ng pagsamba. Salamat po at naranasan ka namin, hindi lang sa lugar na ito, muging sa aming mga buhay, araw-araw Diyos, nararanasan ka namin. Ni minsan, hindi kami nawaglit sa inyong kaisipan, Lord God. Lagi mo kami sinasamahan, lagi kami pinapatnubayan, at walang sino mang pwedeng umagaw sa amin sa inyong mga kamay. Maraming salamat po Diyos sa mensahe mo sa hapong ito. Ikaw ang maparangalan, ikaw ang madakila, ikaw ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa iyo po ang papuri, ang dakila po galat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sabi ito sa ating text verse, sabi ito John 10:28, I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Sabi po ng Panginoon Jesucristo, my Father who has given them to me is greater than all. Ibig sabihin ng greater than all, walang pwedeng pamantay sa kapangyarihan ng Diyos Ama. At no one is able to snatch them out of the Father's hand. Tingnan po natin, napakaganda po ng verse nito. Sa araw-araw ng ating buhay, ito po yung ating panghawakan. Wala ni isa man ang pwedeng umagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Sabi sa Tagalog, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanmay di sila mapapahamak, hindi sila maagaw sa aking inuman. Ang aking Ama, ang nagbigay sa kanila sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni inuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay isa. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, tingnan po natin, ilan pong may hawak sa atin? Dalawang may hawak sa atin. Hawak tayo ng kamay ni Jesucristo. Hawak pa tayo ng Amang makapangyarihan sa lahat. Paano ka maaagaw? Paano ka mapapahamak kung iniligtas ka na? Paano mawawala ang kaligtasan mo ng Panginoong Diyos ang nagbigay sa iyo? Paano ka maaagaw ng kaaway? Paano ka maaagaw ng mga sitwasyon sa buhay? Ang nais parating sa atin ng Panginoon, hawak tayo ni Jesucristo. At ang nagbigay sa Kanya, sa ating buhay sa Kanya ay ang Amang Diyos. At ang Ama at ang Anak ay isa. Kung makapangyarihan ang Amang Diyos, makapangyarihan po ang Panginoong Jesucristo.
No, walang sino mang pwedeng umagaw sa atin sapagkat walang makapapantay sa kapangyarihan ng Diyos. Meron magpapantay. Makapangyarihan ba ang diablo? Makapangyarihan ba ang pagsubok? Wala ni isa sa kanila ang pwedeng umagaw sa atin sa kamay ng Panginoon. Ang amang Diyos ay makapangyarihan at ang anak ay makapangyarihan. Hindi lang po dahil makapangyarihan ng Diyos, kundi ang Diyos, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Alam niya ang ating kalalagayan. Alam niya ang ating nararamdaman. Alam niya kung ano ang ating pinagdadaanan. Ano? Pero ang Panginoon, hindi lang po siya makapangyarihan, kundi mahal tayo ng Diyos. Kahit ang isang magulang, hindi niya pamabayaan ang kanyang anak na pinakamamahal. Pero, tayo ay mahal ng Diyos. Ang Diyos ay hinayaan niya ang kanyang anak na ibigay sa atin. Sabi po sa Romans 8:35, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Tanong po ito. Tinatanong po sa inyo. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kauburan? O panganib o ang taba? Ibig sabihin po nito, natural na experience, yung mga natural experience natin, merong mga paghihirap, may mga pagsubok, may mga suliranin. Hindi naman porke Kristiyano ka, o lagi natin sinasabi, blessed and highly favored, ay wala nang pagsubok. Merong pagsubok, pero merong Diyos na merong hawak sa atin. Kaya natin sinasabi, blessed and highly favored, kasi yun yung sinasabi ng Biblia. Dinideklara natin, tayo pinagpala, tayo pinaburan, na kahit sa tingin natin, sa pakiramdam natin, parang hindi naman ako pinagpala. Parang marami pa naman akong kailangan gawin, marami pa akong pangangailangan sa araw-araw. Pag dumating nga si Judith, ako'y natataranta. No? Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Pero, sa kabila ng lahat ng ating mga naranasan, natural experience, gutom, kapighatian, pag-uusig, kahubaran, o panganib, o alimang tabak, isang kamatayan, hindi tayo takot mamatay. Hindi tayo takot sa mga bagay na yan. Bakit? Kasi may kasigurahan tayo sa Panginoong Jesucristo. Sabi doon, walang sino mang pwedeng magpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Walang sino mang pwedeng magpahiwalay sa atin, anumang sitwasyon ng ating kalalagayan, walang pwedeng magpahiwalay sa atin. Bakit? Kasi meron tayong isang Diyos. Meron tayong Jesucristo na ating Panginoon na sa liyan tagapagligtas na may hawak ng buhay natin. Diyos Ama at Diyos Anak, hawak tayo. Mawala ka pa. Hindi ka mawawala kasi hawak ka ng Panginoon. Sabi ng Romans 8:38, sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag sinabing hindi, hindi. Kasi yun po ang sabi sa Bible, kailangan natin paniwalaan kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Walang sino man ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadaman niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoong. Kung meron kang Panginoon sa buhay, kung ikaw mismo, meron kang tinatawag ni Jesus na iyong Panginoon, kasama ka sa hindi mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi kung ano ang iniibig ng anak, iniibig ng ama. Sapagkat ang kanyang bugtong na anak ang lubos niyang kinalulugtan. Dahil si Kristo ay nasa atin, mahal tayo ng Diyos. Naniniwala tayo doon. Ano ang gawa ng diablo? Ang gawa ng diablo, naparito siya upang magnakaw, umatay, magwasak. Sabi rin po sa Ephesians 6:12, sapagkat ang kalaban natin hindi tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadiliman na mamayani sa sanlibutan ito. Ang mahukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yan ang gawa ng diablo. Kaya pagdating ng problema, ginigiit lagi ng diablo, Kristiyano ka pa naman. Anak ka ng Diyos. Bakit pinababayaan ka ng iyong Diyos?
Bakit hinahayaang may sakit ka? Bakit hinahayaang may kulang sa buhay mo? Ganyan ang gawa ng dyablo, magwasak, sumira, at pumatay. Pinapatay ng dyablo ang iyong paniniwala, pananampalataya sa Diyos. Inaalis niya ang kaligayahan ng isang Kristiyano. Pero salamat sa Diyos, kahit may dyablo, wala siyang kayang gawin sa buhay natin. Sapagkat meron tayong Diyos na makapangyarihan sa atin. Naniniwala tayo dito. Sabi ng Romans 8:37 ESV version, no, sabi no, in all these things we are more than conqueror through Him who loved us. Sa ating mga anak kay Kristo, tayo ay more than conqueror. Ang sabi sa Today English version, no, in all these things we have complete victory through Him who loved us. Yung tagumpay natin, hindi lang basta-basta tagumpay. Complete. More than conqueror. Ang ibig sabihin po ng more than conqueror, kung si Pacquiao, conqueror. Pero si Jinky Pacquiao, more than conqueror. Bakit? Kasi lahat ng kayamanan ni Pacquiao, naghirap siya, conqueror siya, nilabanan na lahat. 8 division, conqueror siya. Pero pagkatapos ng laban, napunta kay Jinky ang lahat. More than conqueror. Alam niyo po ba, ganyan ang naranasan natin. Napagtagumpayan ni Kristo sa krus. Conqueror siya. Maging ang kamatayan, napagtagumpayan ni Yesu Kristo. Pero ang lahat ng nakay Kristo is more than conqueror. Amen po? Amen. Higit pa sa mananagumpay. Ang sabi sa atin doon sa Tagalog, sabi doon, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa. Sa mananagumpay, sa pamagitan sa atin na umiibig sa atin. Sino yung umiibig sa atin? Ang Panginoon. Amen po? Amen. Kasi kahit anong kasamaan ng dyablo, although wala po talaga siyang kabutihan, kahit hindi katiting, wala siyang kabutihan. Kaya nga naban yung pelikula na gawa na, ano ba yun, My Dear Santa yata yun, o Satan. Kasi walang isang mabuting gagawin ng dyablo, kundi siya pumatay, magwasak, at sumira. Pero hindi kayang pantayan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Gaano man siya kasama, wala siyang kayang gawin sa atin. John 6:38, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Ano ang kalooban ng Diyos? Huwag kong pabayaan wala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. No? Huwag pabayaang mawala sa kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sino po sa ininiwalang ibinigay ka sa Panginoon sa Kristo? Wala ni isa ang mapapabayaan. Walang mapapahamak. No? Sabi daw, kundi muli ko silang bubuhay sa huling araw sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at nanalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang sino mang tumanggap kay Yesu Kristo, no? Sabi sa John 6:47, ang sino mang nananalig sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Tayo na merong pananampalataya kay Kristo, may buhay tayong walang hanggan. Hindi lang buhay na walang hanggan, hindi tayo pababayaan ng Panginoong Hesus Kristo. Sabi pa sa 2 Thessalonica 3:3, tapat ang Diyos. Bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa dyablo. Malinaw. No weapon formed against us shall prosper. Walang sino mang pwedeng magtagumpay na kasamaan sa buhay natin kasi ililigtas tayo ng Panginoon laban sa dyablo. Binibigyan pa niya tayo ng lakas. Kaya nga sabi doon sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumating sa akin. Sino yung dumating sa pagsubok? Ako lang po bang may pagsubok? Maraming pagsubok, iba-ibang klase, iba-iba lang yung bigat ng pagsubok. Pero ang pangako ng Diyos, anong pangako ng Diyos? Walang pagsubok na dumating sa inyo, na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos na hindi tayo susubukin sa higit natin makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, binibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan niya.
Kasi ang lakas na nanggagaling kay Kristo walang itutumbas kahit sa anumang pagsubok na dumating sa atin. Pag dumating ang karamdaman, may lakas tayong manalangin sa Diyos. May lakas tayong manampalataya na sa magitan ng mga latay ng Panginoon sa Kristo, tayo'y magaling na. Lagi nating dinideklara, tayo'y magaling na. Tayo'y malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinubura. Si Nanay Nelly, siya'y malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinubura at mabubuhay ng mahaba. Bakit? Kasi yan yung paniniwala na inilagay ng Panginoon sa buhay ko ng bawat isa sa atin. 2 Timothy 4:18, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa, siya magpakailanman. Sabi ni Pablo. Bakit nasabi ni Pablo ito? Kasi kilala niya yung Diyos niya. Naniniwala siya na mayroong Diyos na kayang mag-ingat sa kanya sa kahit anumang kasamaan. At naniniwala ako, gayon din po kayo. Sino naniniwala doon? Say amen? Okay. Nung binasa po natin yung John 10, sa atin binasa na walang sino pwede umagaw sa atin, meron pong nauna doon, yung John 10:11. Sabi sa John 10:11, ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya sinisila sila ng asong gubat at ang mga ito. At ito'y pinangangalat. Tumatakas sila palibasa upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Tingnan po natin, sino ang dakilang pastol natin? Sino ang mabuting pastol? Sino ang good shepherd natin? No, si Jesus. Hindi po yung nasa Baguio. No? Si Jesus ang good shepherd. Si Jesus ang good shepherd. Sabi doon, isang pastol ay mapagkalinga. May malasakit. Pag mapagkalinga, pag may sakit ang isang Kristiyano, hindi po siya napapakali. Kinakalinga niya ang isang Kristiyano. Ganon din po sa mga pastol. No? Si Brad po, ganyan po, si Pastor Paul, ganyan eh. Pastor po siya kasi pag may sakit yung kanyang mga nandito, nag-aalala sila. No, kasi ganun po yung pastol, mapagkalinga, mapagmahal, no? Yung bang kapag nawawala ang isa, hinahanap, mapangunawa, kahit nagkakamali, iba-iba ang klase ng ugali, mahal tayo ng Panginoon. No, kahit tayo minsan ay masungit, binabago niya tayo, no? Konti na lang yung pagiging masungit, no? Mapagtiis. Yung ang Panginoon, lahat ng ito ay nasa Kanya. Kasi mabuti siyang pastor. Handa niya ipagtanggol ang kanyang kawan, taya buhay. Siyempre, ang Panginoon ang ating pastor. Wala namang tutumbas sa kanyang kapangyarihan. Walang makakaagaw sa atin sa kamay niya. Hindi ka ba secure? No. Daig pa sa life. Daig pa sa SS. No? Kasi nga, sa Panginoon, secure talaga tayo. Hindi yung ating mga mahal sa buhay ang sinisecure. Tayo mismo. Kasi ang kaligtasan, individual. Buhay ka pa, alam mo na may buhay kang walang hanggan. Buhay ka pa, meron ka ng lugar sa langit. Hindi maagaw ni naman yan, hindi parang sinihan yan. Umalis ka lang, wala nang upuan mo. Meron kang sariling upuan doon sa langit. Walang pwedeng umagaw nun. Yun ang security na ibinigay sa atin ng Panginoon. Alam niya kung nagkukulang po tayo. Alam niya kung ang ating katawan ay may karamdaman. No? Alam niya kung tayo po'y nawawala sa hulog. Meron pong gano'n, di ba? Minsan nawawala sa hulog. Dati, kausap mo lang, maya-maya, iba na ang ano. No? Sabi ng mga lalakihan yan eh. Pag mga asawang lalaki, kanina lang, ayos-ayos kami, mamaya galit na naman sa akin. Kami pala yung wala sa tulad. Minsan, pero mas madalas po yata yung lalaki. Ayan, biglang bumawi, ano. Pero ang Panginoon, kung minsan wala tayo sa hulog, minsan hindi siya nagalit sa atin. Hindi siya nagtampo, napakalawak ng kanyang pangunawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. At ang pastol, ang mabuting pastol, inialay niya yung kanyang buhay sa atin.
Hindi parang, sabi nga kanina, yung bayaran, pagka gipitan na, wala na. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi po ganun ang Panginoon. Hanggang sa huli, ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Sabi nga nun, kahit patayan, no? Kasi siya nga namatay na eh. Kaya lang, wala nang tagumpay sa kanyang kamatayan sapagkat siya'y muling nabuhay. Na kahit anumang balak sa kanyang patayin, hindi na mamamatay sapagkat napagtagumpayan niya pati ang kamatayan. Sabi sa John 10:14-15, ako ang mabuting pastol, kung paano nakikilala ko ng Ama at siya'y nakikilala ko. Gayun din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila. Kaya po kayo narito kasi kilala nyo yung Panginoon. Kaya po kayo bumabalik dito kasi kilala nyo yung Diyos nyo na inyong gustong pakinggan. Yung ayaw bumalik, wala po tayong magagawa doon. Kasi ang Diyos po ang may control noon. Pero salamat sa Diyos, hindi man sila bumalik ngayon, darating ang araw, babalik at babalik sila kung sila'y tunay na tupa ng Panginoon. Okay. Sabi nga kanina, ay nakikilala tayo ng Panginoon at inaalay ko ang aking buhay para sa Kanya. Kilala ka ng Diyos. Yes. Huwag kang mag-alala. Kung naialay niya yung kanyang buhay sa iyo, gaano pa kaya yung mga bagay sa mundong ito? Ang sabi ng John 10:17, dahil dito'y minamahal ko ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinigay. Yan po ang security na binigay sa atin ng Panginoon. Pwede niyang hindi ibigay ang kanyang buhay, pero ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Gusto niya na maligtas tayo. Gusto niya na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto niya na makasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. At walang pwedeng umagaw sa kanyang buhay. Kusa niyang ibinigay para lang sa atin. Ganun tayo kahalaga, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Ngayon, pababayaan ka pa ba ng Diyos? Na samantalang ibinigay nga niya yung kanyang sarili para sa iyo. Pababayaan ka ba, babaliwalain ka ba ng Diyos na samantalang yung buhay niya, kusa niyang ibinigay doon sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang kasalanan na dapat tayo ang tumanggap. Sabi na mayroon akong kapangyarihan ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos at tinanggap ko sa aking Ama. Kaya sabi nga ng John 3:16, lagi ito, ulit-ulit na lang nating binabanggit. Pero ito, kahit ulit-ulit nating binabanggit, mapakasarap pong pakinggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya, no? Ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino sa inyo sumampalataya? Pag sumampalataya ka, may buhay na walang hanggan. Hindi pag nagkamali, wala ng buhay na walang hanggan. Hindi pagka naging pasaway, sumablay ka ng kaunti, ay wala ka ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya ay buhat sa biyaya ng Diyos. Yung pananampalataya mo, hindi dahil sa atin. Nilagay ng Diyos yung pananampalataya upang maunawaan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Binuhay niya yung ating espiritu upang maunawaan natin na ang pananampalataya kay Kristo ay tunay na makubiligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. Bakit? Sapagkat sinugo ng Ama, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ang sanlibutan. Ayaw po ng Panginoon na maparusahan ang kanyang sanlibutan. Ibig sabihin ng sanlibutan tayo, lahat ng tao, mahal po ng Diyos. No? Hindi upang maparusahan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Walang pwedeng magligtas sa atin. Walang ibang pwedeng magbigay sa atin ng kasiguraduhan. Si Kristo lamang ang pwedeng magligtas sa atin. Hindi tayo kaya ligtas ng relihiyon. Maraming magsasabi tayo, sumapi kayo sa amin, kayo maliligtas. Pag tinawalag ka, hindi ka naligtas. Pag sumapi ka, ligtas ka na naman. Pag tinawalag ka, hindi ka na naman ligtas. Ang kaligtasan kay Kristo lang. Walang iba. Sa kanyang natapos na gawa at paniniwala sa kanyang natapos na gawa. Kasi maraming naniniwala din naman kay Yesu Kristo. Pero hindi sila naniniwala sa tinapos na gawa ng Panginoon Yesu Kristo. Sila mismo ang gumagawa para maligtas.
Sa biyaya lang po tayo naligtas. Dahil paniniwala natin sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Sabi sa verse 18, John 3:18, hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa buktong na anak ng Diyos. Hindi po sinabing, hindi mapaparusahan ang mabubuting tao. Hindi mapaparusahan ang mga gumagawa ng maayos na buhay. O yung lumalakad paluhod sa harapan ng altar. O yung nagpipinitensya. O yung gumagawa ng mabubuting bagay. Hindi po yun. Ang pananampalataya kay Jesus lamang ang makapagligtas sa atin. Kaya tayo nakakagawa ng mabubuting bagay sapagkat iniligtas na tayo ni Jesucristo. Say amen? Amen. Amen? Naniwala tayo doon? Yes. Kasi kung kaya naman pala natin iligtas ang ating sarili sa pamagitan ng mabuting gawa, bakit nanaog pa si Jesus? Yes. Bakit hahayaan pa ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na tanggapin ang mga latay, mga sugat, yung balbas binunot, hinitak na ganun yung balbas ng Panginoong Jesucristo, lumabas ang dugo, nilagyan ng korona ng tinik, pinako sa krus, sinibat ang kanyang tagiliran. Bakit hinayaan ng Diyos yun kung kaya naman pala iligtas ng tao ang kanyang sarili sa pamagitan ng mabuting gawa? Dahil sa biyaya, kaya naligtas. Sa pamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya ito'y regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon, minahal po tayo ng mabuting pastor. Gaano tayo kamahal ng mabuting pastor? Meron bang bigat? No? Merong bigat ang ginawa ang pang-ibig ng Diyos sa atin. Ano po yung bigat? Hindi niya hinintay na maging mabuting tao tayo. Pag tinanong niyo yung ibang maraming hindi ginagawang mabuti, ay ako pupunta sa langit kasi nag-donate ako ng 1,000,000 sa orphanage. Pupunta ako sa langit kasi marami akong ginagawang mabuting bagay sa simbahan. Hindi po yun. Tingnan po natin. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo'y makasalanan pa. Hindi na hinintay ng Diyos na tayo maging mabuting tao kasi hindi mangyayari yun. Walang sino mang umabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat bagsak, walang humahanap sa Diyos. Wala ni isa. Pero tayo, hinanap tayo ng Diyos. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ipadama sa atin. Yun po yung bigat. Yung ibigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Di ba tayo natutuwa doon? Palapan natin ang Panginoon kung natutuwa tayo doon. At ngayon, sabi doon, napawalang sala na tayo sa magitan ng kanyang dugo. Lalo ng tiyak. Tiyak po ba? May security ba? Lalo ng tiyak na maligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamagitan niya. Wala nang parusa ang mga na kay Kristo. Ano ba ginagawa natin? Bakit ba tayo nag-aaral? Ito upang maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Upang may pamalitan natin ang kabutihan ng Diyos. Naniniwala ako kapag ikaw'y napunta sa isang lugar na maganda, hindi ako naniniwala hindi mo ipamamalita. Lalo na naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon. Sino sa inyo naranasan ang pag-ibig ng Panginoon? Amen. Kaya mo bang ipamalita ito? Yes. Yung minsan meron kang problema, na-solve yung problema mo. Yung meron kang karamdaman, naranasan mo ang kagalingan ng Panginoon. Ano, lagi yan, pag may pinagpe-pray po akong may sakit, sabihin ko, pag gumaling ka, isa lang ang sabihin mo, pinagaling ka ni Kristo. Kasi walang pwedeng magpagaling sa Kanya kundi ang Panginoon Jesucristo. Walang pwedeng itaas. Hindi dahil si Pastor na nag-pray o si Pastor Paul na nag-pray. Si Pastor Paul ay namamatay daw pag pinag-pray niya. Tapos na po ako doon. Mas marami na pong namatay sa mga nalalangin ko. Kasi hindi naman ako yun eh. Hindi naman si Pastor Paul yun. Ang Diyos ang may hawak ng buhay ng tao. Pero sa mga may sakit, maniwala ka sa magitan ng mga latay ng Panginoon Jesucristo, ikaw ay magaling na. Ika'y malakas, ika'y malusog na sigla, ika'y mabubuhay ng mahaba. Sabi pa ng 1 John 4:9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Ito pong buhay nito is so life.
Bakit patay tayo sa espiritu? Binuhay ng Diyos yung ating espiritu. Kasi ang patay, kahit sipa-sipain mo yan, hindi yan mag-react. Kahit suntok-suntokin mo yan, hindi man magsasalita. Kahit mangaral ka ng mangaral sa isang patay ang espiritu, hindi sila makakaunawa. Salamat sa Diyos. Binuhay niya tayo, binigyan niya tayo ng buhay, yung espiritu na binuhay na sa atin, kaya nadidinig natin ang salita ng Diyos, naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang pananampalataya nagbubuhat sa Panginoon. No? Upang tayo magkaroon ng buhay. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos. Ano sabi dyan? Kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya pagdating sa langit, kung sabihin, Lord, ba't ka nandito? Sabi sa'yo ng Lord, bakit ka nandito? Kasi inibig kita. No? Ang sabi ng Panginoon, pagdating mo sa langit, ba't ka narito? Kasi po, inibig mo. Kaya lang kitang natutong ibigin. Amen. Yes. Amen. Ang nating pagmalaki ang pag-ibig natin sa Diyos. Ang lagi nating pagmalaki, inibig tayo ng Diyos. Kaya tayo natututong umibig. Amen po? Amen. Sabi ng Romans 8:32, hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay niya ito para sa ating lahat. Pinagkait ba? Meron kayo isang anak. Sino sa inyo may isang anak dito? Ako, meron ko isang anak. Hindi ko kaya bigay si Ginela sa munisipyo para palayaan yung mga nakakulong doon at ang anak ko magdusa ng parusa na dapat sila tumanggap. Tapos ibibigay ko yung anak ko para ang anak ko magdusa. Hindi ko gagawin yun. Pero ang Diyos, ginawa niya. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang tanggapin ang parusa na dapat tayo ang tumanggap. Ipinataw ng Diyos ang parusa sa kanyang anak upang magkaroon tayo ng kaligtasan, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, upang tayo magkaroon ng kalinisan, upang tayo ay magkaroon ng kagalingan. Tiniis ni Kristo sa krus ang lahat ng parusa na dapat tayo ang tumanggap. Ang nagbigay sa atin ay ang dakilang pastor. Kaya secured ka sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kung naibigay nga at naipagkaloob nga ng Diyos ang kanyang anak, hindi ba niya kayang ipagkaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Tanong po ito. Tanong po sa bawat isa sa atin. Kung naibigay ng Diyos yung kanyang anak, hindi ba kayang ibigay ng Diyos yung pangangailangan natin lahat? Kagalingan, pangangailangan pinansyal, trabaho, success ng ating business. Di ba kaya ibigay ng Diyos? Kaya. Kailangan dito paniniwala. Pananampalataya. Lord, salamat kasi naibigay mo nga yung anak mo. Gaano pa kaya yung kailangan ko nito? Sa Meralco, sa tubig, sa internet. Ano? Pati yung internet, ano? Pwede naman wala internet. Pero sabi ng iba, internet is life. Sabi gano'n. Pag wala internet, eh ganit na, may naulo. Pero lahat ng ito, pangangailangan, kayang i-provide ng Diyos ang lahat. May wisdom ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Tandaan po natin, siya ang mabuting pastor. Ang mabuting pastor, binibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Sabi sa Psalms 23 verse 1 and 2, kay Yahweh, si Yahweh ang ating pastor, hindi ako magkukulang. Sino sa inyo naniniwala hindi ka magkukulang? Araw-araw sabihin mo, Lord, hindi ako magkukulang. Hindi ako magkukulang. Bakit? Meron ikaw ang aking dakilang pastor. Ako'y pinapahinga mo, pinahimlay mo sa mainam na pastulan. Yung trabaho mo, mainam na pastulan yan. At kung humihingi ka ng mainam na pastulan, humingi ka. Kasi nga, mas okay yung humihingi. No? Kasi ang Diyos hindi po nanunumbat kapag humingi tayo. O, dinadala niya tayo, inaakay niya tayo sa tahimik na batisan. Yung pong blessing, pabor ng Diyos, nasa atin na. Kailangan mo lang paniwala. We are blessed and highly favored. We are charito. Pag charito, no, hindi po yung artista. Yun po ay kaugnayan ng sinasabi na tayo ay accepted in the beloved. Tayo tinanggap dahil kay Kristo. Tayo pinagpala dahil kay Kristo.
at spiritual blessing na tanggap din po natin dahil kay Kristo. Sabi ng Philippians 4:19, buhat sa kayamanan niyang hindi maubos. Kaya mo bang ubusin yung kayamanan ng Diyos? No. Humingi ka lang ng humingi, kumuha ka lang ng kumuha. Sabi niya, inaabuso mo, hindi maaabuso kasi ang inaabuso, yung mga hindi nauubos. Pero ang hindi nauubos, hindi kayang abusuhin kahit kumuha ka ng kumuha. Babalong at babalong ang pagpapala sa buhay mo kasi pinagpala ka at pinabola ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan. Lahat po ba? Malinaw. Hindi po ako nagsasabi, ang Bible, kahit sa kasi sa bahay, tingnan nyo riyan. Ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan. Hindi po ibibigay niya ang lahat ng gusto mo. Magkaiba po yon. Minsan bro, unfair ka naman eh. Bakit ito po yung gusto ko eh? Hindi naman pala yun para sa'yo. Ano? Humihingi ka ng aeroplano, hindi ka naman piloto. Malinaw, di ba? Hindi lahat ng hinihingi, yun ang kalooban ng Diyos. Pero lahat ng kalooban ng Diyos makakabuti para sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi lang po tayo pinagpala sa mga pangangailangan. Kasi kahit makamit man natin ang kayamanan ng mundong ito, umapapahamak naman ang ating kaluluwa. Baliwala po natin. Inalis tayo ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. Siyang mabuting pastol, inalis niya tayo sa tiyak na kapahamakan. At ang pag-alis niya sa atin may katiyakan. Sabi ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Wala ni isa na karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pero paano tayo naging karapat-dapat? Sapagkat ibinigay niya ang isang bugtong na anak na lubos niyang kinalulugdan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesucristo. Naging karapat-dapat tayo dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi ibinigay, merong karapat-dapat para sa atin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo pupunta doon sa impyerno. Pero gumawa ang paraan ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi ng Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pagitan ng kasalanan niya. Hindi dahil nagkakasala ka kaya tinawag ng kasalanan ka. Kaya ka makasalanan dahil sa binhi ni Adan na nailagay sa tao. Kaya naging makasalanan ng tao dahil sa kasalanan ni Adan. Malinaw po ang sabi, dahil sa kasalanan ni Adan, kaya tayo naging makasalanan. Kaya sabi ni Haring David, sa sinapupunan pa lamang ng kanyang tiyan, ng tiyan ng kanyang ina, siya ay makasalanan na. No? Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat po ay namamatay. Wala ko kayong mababalitaan mula sa panahon ni Adan hanggang ngayon ay buhay pa. Lahat namamatay. Amen? Si Adan ilan? Namatay si Adan 940 yata o 930 years, no? 930 years namatay si Adan pero patay pa rin. Pero ngayon 70 na lang ang pinaka-average. No, pag lumagpas ka sa 70, no, 70 and a half, may bonus ka na. Pataas, no? Pero lagi natin dinideklara buhay na mahaba. Buhay na mahaba. Lalagpas po yun. Pag 70 ka, abot ka ng 100. Sinusunod ka na. Aabot ka ng 100. Pagdating mo ng 100, patay na. Ganun ba? Hindi. Ibig sabihin na aabot ka ng 100, ma-enjoy mo yung 100,000 galing sa music. Ano, yun po yung ibig sabihin ng ating deklarasyon, tayo mabubuhay ng mahaba. Hindi lang average. Lalagpas tayo sa average. Sino niniwala doon? Sabi doon, nasa sanglibutan ng kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayon man, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises kahit sa mga tao
na ang kasalanan hindi tulad ng pagsuway ni Adan. Ang Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na hindi hamak kaysa sa pagsuway ni Adan. Totoo nga nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit, yun ang mahalaga. Merong ngunit ba? Ngunit, pero, malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating ng napakarami sa magitan ng isang taong si Jesucristo. Yung kagandahang loob ng Diyos higit sa nagawa ng kasalanan ni Adan. No? Kaya po sinabi isang tao rito, kailangan kasi mamatay. Baka sabihin, tao na pala sila, tao na si Jesus Christ. Tao po siya kasi kailangan niya mamatay. Kasi kung Diyos siya, hindi siya mamamatay. Kaya nanawag siya sa lupa, nagkatawang tao. Ipinanganak ng berhen. No? At siya ay nagkatawang tao para siya po ay mamatay. Kasi kung walang mamamatay, walang pagtigis ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Ang kaloob ay higit na dihama kaysa sa binunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit, ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sino po sa inyo ang naniniwalang may kaloob na kapatawaran sa buhay ng bawat isa sa atin? Sa pamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit, yun po ang pinakamaganda, laging may ngunit. Laging may pero. Ngunit sa pamagitan ng din ng isang tao, si Jesucristo, higit ng kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana. Tayo po yun. Kinahabagan tayo, hindi lang po habag basta-basta. Kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Hindi ka na makasalanan. Wala ka na kasalanan. Kinalimutan ng Diyos ang iyong kasalanan kasi binayaran na ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan. Sino po sa inyo magbabayad sa isang bagay na bayad na? Babayaran mo ba ang isang bagay na bayad na? Kukumpletuhin mo ba ang isang bagay na husto na? Ano? Pag ginawa na ng Panginoon, wala nang pwedeng makumpleto nito. Pag binabayaran mo ang iyong kaligtasan, iniinsulto mo yung ginawa ni Kristo sa krus. Sapat na ang ginawa ni Kristo, ang kailangan mo lang pasalamatan, paniwalaan, at purihin ang Diyos sa buhay mo. Mamaya makikita po natin. 1 Corinthians 15:21, kung paano dumating ang kamatayan sa pagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kapag may kaugnayan kay Kristo, mabubuhay. Pero hindi ho lahat ay may kaugnayan kay Kristo. Ang sino mang nanalig at sumampalataya kay Jesucristo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pero hindi lahat anak ng Diyos. Lahat nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat sumampalataya at tumanggap kay Jesucristo, kaya hindi siya anak ng Diyos. Kaya ang mabubuhay lang dito ay yung may kaugnayan kay Jesucristo. Pero lahat ng tao na may kaugnayan kay Adan, mamamatay. Kaya wala hong nanatiling buhay hanggang ngayon. Ang pinakamagandang bagay, sabi sa Romans 8:1, kaya nga. Sabi nga po natin, kaya nga. Hindi na tulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo. May parusa ba ang nakipag-isa kay Kristo? Sino yun? Sino yung nakipag-isa kay Kristo? Tayo. Wala nang parusa. Naniniwala tayo doon? Romans 8:39, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Ano ang kasiguraduhan? Meron tayong kasiguraduhan ng kaligtasan. Kung tunay kang sumampalataya kay Kristo, hindi na mawawala ang kaligtasan mo. Ano? Marami po kasing mga bintang na sinasabi, pag nadinig yung once saved, always saved. Eh paano? Kung gumawa na naman ng mabuti, masama. Paano siya maliligtas? Paano? Kasi ang tinitingnan, negative.
Alam niyo po ba na higit na makapangyarihan ng biyaya ng Diyos na gumawa ng mabuti sa buhay ng isang tao? Kesa sa kasalanan? Ano po makapangyarihan? Yung biyaya ng Diyos o yung kasalanan mula sa diablo? Biyaya ng Diyos. Sabi sa Timothy, ang biyaya ng Diyos ang umaakay sa atin sa pamumuhay ng merong kabahalan. Kung alin ang pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa iyo. Pero kung naniniwala ka na ikaw ay tinubos ni Kristo, may kasiguraduhan. Ano sabi sa Ephesians 1:7? Tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Hindi lang po kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin, binigyan na tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamagitan ni Hesus Kristo. Ano pa ang sabi sa Ephesians 1:13? Kayo may naging bayan ng Diyos na kayo'y nanalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdulot ng kaligtasan. Kaya't pinagkaloob niya sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Sino sa inyo niniwalang may tatak siya ng Diyos? Amen. Di ba yung tatak yung hero nilalagay sa pigi ng baka? Di ba yung pinainit na baka, kung nangyari FG, pag-iinit talaga ito, na pag-aari yan ni Pastor, FG. Maalis pa ba yun? Maalis pa yung hero, yung tatak? Kasi nakaano na yun. Gaano pa kayo yung tatak ng Holy Spirit na nasa atin? Yung tatak na yun, ibig sabihin, pag-aari ka ng Diyos. At ang Diyos, kapag itinuring kang pag-aari niya, walang pwedeng umagaw nito sa iyo. Diba? Walang pwedeng umagaw nito sa iyo kasi pag-aari ka ng Diyos. Meron ka bang pag-aari na bibigay mo sa iba? Hindi mo bibigay yun kasi sa iyo yun. Gaano pa kaya yung Diyos natin? Malapit na po tayo. Hebrew 9:12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa takong kabanal-balaran at iyo'y sapat na. Minsan lang. Hindi pa ulit-ulit. Hindi taon-taon namamatay si Jesus Christ. Hindi ito yung Biyernes Santo, makapangyarihan ang gawa ng kaaway. Minsan pag Biyernes Santo, yung malakas kulang. Minsan ganun eh. Naku po, nabalis ako, paduranga. Pag naniwala ka sa balis, mapabalis ka nga. Pero higit na makapangyarihan ng Diyos na nasa atin kaysa sa Diyos na sa libutan ito. Huwag kang maniwala sa balis-balis. Huwag kang maniwala sa kulang-kulang. Maniwala ka kung meron mo mukhang magkukulang. Meron kung gano'n. Pero magkukulang, hindi kayang umapekto sa buhay mo. Amen? Hindi dugo ng kambing ni Bisiro ng baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sarili niyang dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at mga abo ng dumalagang baka ay binibisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit, meron naman ngunit, pero, ano sabi? Higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng wala hanggang Espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isipan upang taligtanan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Kaya kapag nasa biyaya ka, mas lalo kang masipag maglingkod sa Panginoon. Kapag nasa biyaya ka ng Panginoon, pabuti ka ng pabuti. Hindi nagpapakasama kasi ang biyaya mag-aakay sa atin sa pabuti ng pabuti. Kaya sabi ng awitin, binabago niya tayo araw-araw. Tingnan niyo katabi, binago na yan. Wala na ang kanyang dating pagkatao. Sapagkat ang lahat na nakipag-isa kay Kristo ay isa na bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Hebrew 10:14, sa makatuwid sa magitan ng isa lamang paghandog ay kanyang ipinapaging banal. Sino yan? Magpakailanman ang mga nilinis niya. Sino yung nilinis? Sabi doon, sa makatuwid sa magitan ng isa lamang paghandog ay kanyang pinapaging banal. Magpakailanman. Di ba magpakailanman? Ibig sabihin, walang katapusan.
Hindi isang buwan lang, hindi isang linggo, hindi isang taon. Nilinis ka ni Jesucristo magpakailanman. Hindi ka na marumi sa kanyang harapan dahil ang naglinis sa iyo ay ang dugo ni Jesucristo na hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Amen? Lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sabi ng Colossians 2:13, kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama nino ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Ilang kasalanan na pinatawad? Mga. Meron bang natira? Wala. Wala natira. 1 John 2:1, mga anak, sinusulat ko ito para sa hindi na kayo magkasala, ngunit kung magkasala sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama. At iyay si Jesucristo ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa kapagpapatawad ng kasalanan natin at ang kasalanan din ng lahat ng tao. Si Kristo ang ating tagapamagitan. Yung kasalanan natin ay pinatawad na ng Panginoon. Ang nagkakasala sa atin, hindi yung born again spirit. Ang nagkakasala sa atin yung ating kaluluwa. Malinaw, sa mga susunod ba, pag-uusapan natin yung pagkakaiba ng spirito, kaluluwa, katawan. Ang naborn again sa atin ay ang ating spirito. Yun po yung hindi nagkakasala. Kasi baka malito tayo. Gagalit pa rin ako eh. Naiinis pa rin ako sa asawa ko eh. Yung pag-inis mo ba, pag mainisin, hindi nagkakasalanan? Kasalanan yan. Pero sino nagkakasala? Yung soul. Makikita natin sa susunod natin pag-aaralan yan. Okay. Makikita natin, may mga tanong. Bakit paano nga ba, totoo nga ba na tayo pinatawad past, present, and future? Maraming tanong ganyan eh. Ito na po yung muli-muli natin mag-usapan. Kasi nga, pag sinabi pinatawad ka na, pinatawad ka na. Past, present, future, pinatawad ka na. Ang tanong, paano nangyari yun? Sabi ng Hebrew 9:12, He entered once for all into the holy place. Ano ibig sabihin? Minsan lang pumasok si Kristo sa kabanal-banalan. Not by means of blood of goats and cows, but the means of His own blood. Ang mga Israelita naghahandog noon ng dugo ng hayop minsan isang taon. Sa susunod ng taon, mag-aalay uli. Pero si Jesucristo, minsan lang pumasok sa kabanal-banalan at ang hinandog niya yung kanyang sariling dugo, thus securing, sigurado ba? Thus securing an eternal redemption. Pag sinabi eternal, walang hanggan. No? Having infinite duration, wala hong hanggan. Everlasting. Pag sinabing eternal. Sabi sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood. Ano ibig sabihin ng redemption? Sa pamagitan ng dugo. Through His blood, the forgiveness of our sins. Ang ibig sabihin ng redemption, pagpapatawad sa ating mga kasalanan according to riches of His grace. Tingnan po natin. Yung redemption, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Tama? Yung eternal redemption ay eternal, walang hanggang kapatawaran ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Pag sinabing eternal redemption, past, present, and future, pinatawad tayo ni Jesucristo. Amen? Sino po yung naniniwala doon? Malinaw. Kaya kung may nagsasabi na sila ay hindi pa napapatawad sa darating, sila na lang yun. Tayo naniniwala na pinatawad tayo ng Panginoon. Okay. Colossians 2:13, you were at one time spiritually dead because of your sin, and because you were Gentiles without the law, but God has now brought you to life with Christ. God forgave us all our sins. Forgave. No? Yan ay pinatawad na tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang tanong, kamay ng anak, ginawa ng anak, kamay ng ama, ginawa ng ama,
Maaagaw ka pa ba? Mawawala pa ba kayo sa piling ng Diyos? Mawawala pa ba ang kaligtasan mo? Sabi sa ating binasa kanina, binigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Kailan may di sila mapapahamak. Pag sinabi ng Diyos, hindi ka na mapapahamak, hindi ka mapapahamak, na tumutukoy doon sa eternal condemnation. Wala nang hatol pa sa mga anak kay Kristo. Hindi sila maagaw sa akin ninuman, sabi ng Panginoon Kristo. Ang aking Ama nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Tandaan po natin, kung hindi tayo naagaw sa kamay ng Ama, hindi rin tayo maagaw sa kamay ng anak. Kasi ang Ama at ang anak ay isa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, like application. Walang makakaagaw sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Maniwala tayo dito. Maaaring sumasablay tayo, maaaring nagkakamali tayo, pero hindi nawawala ang pagiging anak mo. Tulad ng alimugang anak. Lumayas ang isang alimugang anak, pero hindi nawala ang kanyang pagiging anak. Nakuha lang niya yung mana. Naubos lang niya yung kanyang mana. Pero nung babalik siya, mayroong isang ama na laging naghihintay sa kanyang anak. Na nung nakita niya yung kanyang anak, patakbo siyang tumakbo papunta sa kanyang anak at niyakap at hinagkan sa kabila ng kanyang karumihan. Niyakap mo ko sa kabila ng aking karumihan, sabi sa awitin. At iyan ang totoo, dahil yan sa pag-ibig ng Diyos. Iniingatan tayo ng makapangyarihang Diyos. Walang ibang makapangyarihan sa ating Diyos. Walang pwedeng pumantay sa kapangyarihan ng Diyos at ang kapangyarihan niya ay inilalaan sa bawat isa sa atin. Ang kanyang pag-iingat, patnubay, paggabay ay nasa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan po natin, sagot tayo ng mabuting pastol. Lahat ng kailangan natin, lahat ng kailangan natin sa buhay, ang Diyos, ang mabuting pastol na siyang bibigay ng lahat ng bagay sa buhay natin. Dalawang kamay ang may hawak sa atin. Hindi ka na maaagaw ni naman. Amen po. Ano po ang bigay niya? Kay Kristo, tayo nasa mabuting kamay. Kay Kristo, nasa mabuti tayong kamay. Namalila ko doon. No? Nasa mabuti tayo. Nasa mabuting kamay tayo. Okay? Kay Kristo, nasa mabuting kamay tayo. No? Hindi po ito ng Metrobank, kundi ang Diyos ay merong good hands sa buhay ng bawat isa sa amin. Kay Kristo, nasa mabuti tayo. Kamay tayo. Ayan. Nasa mabuti kamay tayo. Okay? Yan po yung bigay niya natin at yan po aking sasabihin. Okay, sige, palakpakan po natin ang Panginoon, tayo pinalangin. Maraming salamat po sa iyong salita sa kasiguraduhan ng aming kaligtasan. Hindi lang po kami basta-basta ligtas, kami po ay pinagpalam. Kami po ay pinaboran mo, Panginoon. Ang aming pangalan ay sinulat mo na sa aklat ng buhay na minsan hindi mo na ito buburahin. Sapagkat ikaw ang nagsulat nito, Lord God, dahil sa iyong biyaya na niragalo mo sa amin na kaligtasan hindi sa pamagitan ng aming mga gawa, kundi ito'y regalo galing sa iyo. Kung hindi po namin nakamit ito sa pamagitan ng mabuting gawa, kundi dahil sa iyong regalo, hindi rin po namin ito maiwawala. Sapagkat ang mabuting balita na ibinigay mo sa amin ng kaligtasan ay regalo na galing sa iyo. Salamat po sa biyaya mo. Salamat po sa kasaganaan ng iyong biyaya. Hindi mo lang kami niligtas, kami po ay binigyan mo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat po Diyos sa iyo po aming papuri, aming pagdakila, paglalat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.